Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 55 ng Stolen Life. Habang nag-aayos nga ng mga halaman at bulaklak itong si Fake Para, lumapit sa kanya si Manang Bering at si Cheska. Sabi ni Cheska, Tita Para, maraming salamat po sa pagligtas mo sa akin. At saka dahil nga po itinayo mo ko nung naaksidente ako at saka po tinulungan mo ako na hindi mag-lies. Nakakatuwa naman Cheska at talaga nga iniintindi mo yung mga tinuturo sa'yo ng mami mo. Okay, sige nga, bigyan mo nga ako ng sample. Ano ba yung mga magagandang turo niya sa'yo? Mag-opo at po. Tapos po, magmano sa mga nakakatanda. At syempre, wag na wag magsisinungaling. At isa pa, Cheska, sabi ni Manang Bering, wag na wag kang sasama sa mga taong hindi mo kilala, lalo na yung mga isinasakay sa puting van. Kasi nangunguha doon ng mga laman loob ng bata at binebenta. Sabi naman ni Fake Para, si Manang naman kung ano nung pinagsasabi, lalo na po natatakot si Cheska. Cheska, totoo yung sinasabi ni Manang Bering. Pero huwag kang matakot ha, nandito lang ako palagi, makakatulong ako sa'yo. Opo Tita Para. Ngayon narinig tuloy ni Fake Lucy yung speaking of kidnapping. Kaya nagka-idea tong demonyita at pinuntahan niya agad tong si Auntie Belen, nanay niya. Nay, ba't ba napakadilim dito? Ang dilim-dilim tuloy ng bahay. Talagang kulob na kulob ka rito. Anak, baka kasi dumating yung mga taong naghahanap sa akin. Ano ba yung plano mo at pumunta ka dito? May pera ka na ba? Masasagot na ba yung problema natin? Nay, meron na tayong solusyon para dyan. Medyo delikado nga lang, kaso kailangan makipagtulungan ka rin sa akin at kailangan meron mga tutulong sa akin para umayon ng plano. Ano ba yan? Basta alam ko na ang gagawin. So talagang ipapakidnap ni Para yung kanyang pamangkin. Si Cheska ay malalagay na naman sa peligro ang buhay sa pangalawang pagkakataon. Sumunod na araw, ipinasyal niya sa parke si Cheska. Sabi niya, anak, ano ba gusto mong kainin? Cotton candy po, strawberry and yung grapes flavor. Okay, sige, noted. Bibili lang ako. Diyan ka lang, anak ha. Ngayon, hindi pa nakakalayo itong si Fake Para o si Fake Lucy nga, rather. Biglang dumating itong isang close na van, tinted. Kinuha agad si Cheska, biglang umawat si Fake Lucy. Kunwari, concern siya kay Cheska. Nasampal pa nga siya ng malakas. Para kung nga rin nanlaban siya. Ngunit isinakay na nga yung bata at talagang natatakot. Kakaawa rito si Cheska, grabe ng trauma yung natamo. Diba? Grabe talaga itong pinagagawa ni Para, walang konsensya. Talagang isinangkalan yung pamangkin. Ngayon tuwan-tuwa naman tong si Joyce dahil nakita nga niya yung best friend niya is masaya sa pag-aalaga ng mga halaman. Meron kasi siyang halaman na ibinigay. So effective naman. At syempre, kinakailangan daw talaga na paalalahanan niya si Cheska para nga naman hindi nga naman maturuan ng masamang pag-uugali nito ni Para. Kailangan talaga i-supervise niya yung bata. Ngayon naantala yung pag-uusap nila ni Joyce dahil nga nagmamadaling umuwi itong si Fake Para na kunwari o si Fake Lucy nga na kunwari natatakot siya. Di ba halatang halata naman, hindi talaga siya humingi agad ng tulong sa mga pulis. Ang ginawa niya, umuwi pa siya ng bahay. Ano nangyayari sa'yo? Si Cheska na-kidnap. Na-kidnap siya, hindi mo ba naririnig? Ha? Kaya nga ako nagmamadali dito, humingi tayo ng tulong. Nagkausap-usap na nga sila rito sa sala. At syempre nagdadrama itong si Fake Para. Pasensya na Darius, ginawa ko lahat na makakaya ko. Nakita mo naman nanlaban ako. Pero hindi ko nagawang protektahan ng anak natin. Delikado talaga. Usong-uso talaga yung pangingidip ng mga bata ngayon. Yung mga puting van, kinukuha nila yung mga bata. Sabi naman ni Darius, huwag mong sisihin ng sarili mo, love. Wala kang kasalanan, walang may ginusto nito. Sabi niya, talagang usong-uso lang talaga yan ngayon. Siyempre, sabi naman ni Real Lucy o ni Fake Para, anong gagawin natin ngayon? Darius, kailangan mailigtas si Cheska. Kailangan tumawag na tayo ng mga pulis dahil sila lamang ang makakatulong sa atin. Biglang tumayo itong si Fake Lucy. Sabi niya, wag. Halatang halata Sabi niya, wag. Kailangan natin sundin muna yung sinasabi ng mga kidnappers. Hintayin muna natin ang tawag nila para malaman natin yung hakbang na gagawin dahil kailangan sundin natin sila. Kasi kapag nalaman ng mga kidnappers na tumawag tayo ng mga pulis, baka saktan nila si Cheska. Sabi naman ni Fake Para, Darius, kailangan natin tumawag ng pulis
Dahil 'di ba mas kailangan natin yun ngayon, sabi ni Darius, para pwede ba wag ka na makialam? Problema namin 'to ng pamilya. Oo nga, problema namin 'to ng pamilya kaya buti pa umalis ka na lang dito. Hindi ka naman nakakatulong, 'di ba dapat nag-aalaga ka kay Mamita, dapat wala ka dito eh. Dapat nga wala ka nga dito eh. Ngayon biglang tumawag si yung mga kidnapper, sabi niya, "Hello, kayo ba yung mga kumuha sa anak ko? Manahimik ka, ano ba kailangan mo?" Sabi ni Darius, "Kailangan lang naman namin ng 5 milyon. Ibibigay ko sa yung kumpletong address. Hanggang bukas na lamang to, sir. Tumatakbo ang oras." Sabi no, at kung hindi, madali naman kaming kausap at mainipin kami. Sabi naman ni Lucy, kung nasaan si Cheska, ipakita niyo sa amin, iparinig niyo sa amin dahil nakasisiguro ako na baka wala si Jan, sabi niya. Ngayon ang ginawa ng kidnappers, pinarinig yung cellphone sa pag-iyak nga ni Cheska at nakumpirma nga na nandudun nga yung bata. Kaya itong si Fake Lucy, hindi umiiyak kasi hindi naman siya affected. Pamangkin niya lang naman si Cheska. Samantalang si Para umiiyak dahil nga siya nga itong si Lucy dahil siya itong nanay. Ngayon sabi nga ng mga kidnappers, kapag nainip kami, alam niyo na mangyayari sa bata. Diba mapapahamak nga siya. At ito nga, talagang binubusalan itong si Cheska, takot na takot sa pag-iyak. Ngayon sabi naman ni Darius, saglit lang, saglit. Kakausapin ko pa anak ko. Hindi niya naman nagawang makausap. Ngayon sabi niya, pwede ba Para umalis ka na? Nakakagulo ka lang dito eh. Sabi naman ni Para, Darius, kinakailangan talaga nating humingi ng tulong sa mga pulis. Bilang umentra tong si Fake Lucy, sinabi na nga umalis ka dito eh. Hindi ka welcome dito. Tika nga lang ha. Hindi ba sinasabi ko nga sa'yo, wag kang lalapit sa pamilya namin. Wag ka na makisawsaw pa, nakakagulo ka lang eh. At bakit ha, Para? Anak ko pinag-uusapan dito, si Cheska, nasa panganib siya, anak ko siya. Sige, pangalandakan mo pa, pagsigawan mo pa, na anak mo talaga siya. At sa tingin mo, kapag nakipagsabayan ka, nang mainit ang ulo ni Darius, sa tingin mo, pakikinggan ka nun? Hindi, palalayasin ka niya. Baka sipain ka pa nun palayo dito at palayasin ka na talaga ng tuluyan. Kaya ikaw, wag ka nang dumagdag pa sa init ng ulo ng asawa ko. Kaming dalawa ni Darius sa magliligtas kay Cheska at makakabalik siya rito ng buhay. Nakikita mo ba to ha? Eto, may sugat ako, meron akong pantal, sinampal ako, sinaktan ako. Ginawa ko lahat ng makakaya ko para iligtas si Cheska dahil napamahal na sa akin ng bata. Diba? Napalapit na sa akin kasi nga sinisisi siya ni Lucy. Kasalanan mo to, pinabayaan mo si Cheska, ang anak ko. Ikaw may kagawa nito kung bakit siya napahamak. Ganyan, no? Kaya ikaw, umalis ka na dito. Doon ka na lang kay Mamita, alagaan mo siya. Total, yaya ka naman niya, diba? Doon ka nababagay. Kaya wag ka nang sumausaw pa dito dahil wala kang bilang dito. Sabi ni Fake Lucy. Kawalang niyaan talaga, no? Sige lang, Lucy. Or Fake Para, alagaan mo mabuti si Mamita para pag gumaling na siya, makapagsalita na siya, magugulat na lang yan si Para. At eto, nung nakalayo-layo na nga itong si Fake Para o itong totoong Lucy, bilang tumawag itong Fake Lucy sa mga kidnapper, sabi niya, kamusta kayo dyan? Yung bata, wag niyong sasaktan na dahil kapag sinaktan niyo yan o ginalaw ninyo, hindi ko kayo papartihan. Madam, sumusunod naman kami sa kagustuhan mo, madali naman kami kausap eh. Eto, tulog na. Natahimik na rin sa wakas. Madam, yung namin parte namin kailangan ibigay nyo. Oo, makakaasa kayo, ano ba? Ibibigay ko naman sa inyo yung parte nyo eh. Basta nakasisiguro lang ako na hindi nyo sasaktan yan. Okay? Sige ho, madam. Ngayon, nahuli siya ni Joyce. Biglang lumabas si Joyce na meron siyang kausap sa telepono. Sakto, tapos na siya. Nakausapin yung kidnapper. Sabi niya, bro, bakit ganyan ka makatingin sa akin para nakakita ka ng multo? Nagulat si Fake Lucy, sabi niya, namomroblema lang kasi ako kakaisip kay Cheska. Kasi alam mo na nakidnap siya. Ano ba yun? Ba't ka na pa rito? Pinapatawag ka sa akin ni Darius. Pumasok ka na rin sa loob at pag-uusapan nyo na yung dapat yung gawin. Nakatuloy si Joyce, sino yung kausap niya? At ito, pinuntahan na nga niya si Para o si Fake Para. Sabi niya, sensya ka na bro, hindi na kita nagawa pang ipagtanggol kanina. Okay lang yun bro. Kaso, bakit ngayon pa ito nangyari? Kung kailan napalapit na nga ako kay Cheska, saka naman merong masama nangyari sa kanya. Nag-aalala ako ng gusto sa anak ko. Ngayon hindi ako makalapit kina Darius kasi pinagtatabuyan nila ako. Paano ko makakakuha ng balita? Ngayon sabi naman ni Joyce, huwag ka mag-alala bro. Gagawin lahat ni Darius ang lahat na makakabuti kay Cheska. Yun pa, mahal na mahal niya anak nyo. Gagawin niya ang lahat. Magtiwala ka lang. Eto,
Ba't pa kasi hindi mo pa sabihin kung ano yung totoong pagkatao mo kay Darius eh. Ayoko na talaga makipagplastikan niya sa pinsan mo. Sobrang sama ng ugali niyan. At eto pa, nahuli ko kanina paglabas ko ng gate. Nakita ko may kausap sa telepono kaya ako mag-ingat ka dyan ha kasi ako nagdududa ako sa mga kinikilos niyan eh. Na ano bro, na meron siyang kinalaman sa pagkawala ni Cheska. Ay nako, mahirap kasi magbintang bro. Kailangan ko munang humanap ng matibay na ebidensya. So ito na nga, lumapit na nga si Fake Lucy. Sabi niya, Love, ano yun? Love, kailangan na talaga natin kumuha ng tulong sa mga pulis. Humingi ng tulong sa kanila. Love, hindi pwede. Hindi pwede kasi kapag nalaman to ng mga kidnappers, mapapahamak ang anak natin. Love, makinig ka naman sa akin. Ayoko na talaga mapahamak si Cheska. Kapag nawala si Cheska, hindi ko kakayanin. Hindi kakayanin ng buhay ko. Hindi ko kaya mabuhay. O sige, gagawin ko na, sabi ni Fake Lucy. Kasi ang pera, 5 million lang naman yan. Ipagpapalit mo ba yung pera sa buhay ng anak natin? Mababawi naman natin yan eh. Kasi nga kagustuhan nga ni Darius, double cross yung mga kalaban. Papahuliin sa mga pulis at hindi nila ibibigay yung ransom money na 5 million at makukuha nila si Cheska sa tulungan ng mga pulis. Kaso dahil nga meron ng punto itong si para or Fake Lucy, sinunod ni Darius na utunan naman siya nung peking impostorang Lucy. So sabi, sige, susundin ko na yung kagustuhan mo. Susundin na natin yung mga sinasabi ng mga kidnappers. Thank you love, thank you. Tara na, gawin na natin to, simulan na natin. Okay, sige, alis na tayo, mag-withdraw na tayo ng pera sa bangko. O Joyce, teka, saan kayo pupunta? Sinusunod na namin yung kagustuhan ng kidnappers. Ha? Sabi ni Joyce. Oo, at mapupunta na kami ngayon sa bangko para mag-withdraw ng pera. Ikaw na bahala rito Joyce ha. Kapag meron tumawag, ikaw na ang sumagot. Baka kasi meron sasabihin sa yung mga kidnappers. O sige, mag-iingat kayo. Samantala, kinuha nga nito ni Joyce yung cellphone ni Fake Lucy dahil nakita niya naiwan. Matalino to si Joyce at kinuha din niya yung kanyang cellphone para nga naman makita kung sino yung tinawagan niya. So magaling talaga to si Joyce. Samantalang ito namang si Fake para nagdarasal. Panginoon, ikaw na ang bahala sa anak ko. Iligtas mo siya. Nananalangin ako sa'yo, pakinggan mo ang mga dasal ko. Nahuli siya ni Manang Bering. Sabi niya, Ma'am Para, tawag ka ni Ma'am Ason. May kailangan sa sayo. Bakit Manang Bering? Sinabi mo na ba ang totoo? Huwag mo ipapaalam yung nangyari kay Cheska kasi magkakaproblema lang si Mamita. Ayoko magkaproblema siya. Alam mo, Para, may awa ang Diyos. Pinariringgan niya ang mga panalangin natin. Magtiwala ka, ililigtas siya ni Sir Darius. Makakabalik dito si Cheska. Alam mo, talagang nagtataka ako eh. Ang laki na talaga ng pinagbago mo. Grabe yung concern mo kay Cheska. Samantalang wala ka naman pakialam sa kanya noon. Alam mo, kasing level mo na ngayon si Ma'am Lucy. Sabi naman ni Real Lucy o ni Fake Para. Alam mo, meron akong sasabihin sa'yo eh. Kaso mas maiging wag na lang kasi hindi ka naman maniniwala eh. Talagang hindi talaga ako makapaniwala kasi ang laki na talaga ng pinagbago mo. Dati ibang iba ka, pero ngayon para ka ng santa, para ka ng anghel. Ngayon bilang tumawag si Joyce, ano kaya itong pag-uusapan nila? Kaya sabi naman ni Fake Para, Aling Bering, ikaw na pong bahala kay Mamita ha. May pupuntahan lang po talaga ako. Sige ho, alis na ho ako, dyan na po kayo. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na ito mga kapuso. Sa Lunes, pakatutukan natin, episode 56 na tayo, January 29, 2024. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para laging updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.